So, mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis na i-contact ng isang lalaki. Oo, mga kamamay. Ito yung mga bagay na talagang pinaghandaan ko na i-share sa inyo upang sa ganon, kahit papaano, okay, mawala yung nararamdaman yung sakit. Okay, kahit papaano kayo naman yung habulin ng isang lalaki. Okay, alam ko, naiintindihan ko yung nararamdaman mo ngayon. Alam ko masama, masakit, mabigat. Okay, yung tipong parang hindi mo kakayanin. Oo, mahal mo yung isang tao. Mahalaga sa iyo yung isang tao. Pero bakit ganun siya? Okay, hindi siya nagpaparamdam sa iyo, tinitiis ka. So at this moment of time, mga kamamay, naghanda ako ng ilang mga bagay, ilang mga tips na magiging epektibo upang hindi ka matiis na i-contact ng isang lalaki. So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, kung paano ako mag-deliver and mag-share sa inyo ng advice, isa lang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So mga kamamay, bago ko po simulan yung ating topic ngayong hapon na ito, pasensya na kayo sa background, okay? Pasensya na kayo sa nakikita nyo sa aking likuran, sa aking tabihan. Ito po kasi mga kamamay, yung aking mismong environment. Nandito ako sa aking kusina and gusto ko lang malaman nyo na ganito ako, ganito yung buhay ko. Okay? So, parang sa buhay pag-ibig nyo, kailangan tanggapin nyo yung isang tao, kailangan tanggapin nyo kung sino siya. Okay, huwag niyong hanapin kung ano yung dapat meron siya. Kailangan tanggap niyo siya. Okay? So, ngayon nga, kung nakapag-subscribe na kayo mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na to. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki? So, number 1, huwag kang magmukhang kawawa. Yes, mga kamamay. Lagi kasing ginagawa to ng mga kababaihan at most of the girls here, ganito lagi yung nagiging asal ninyo. Nag-away na nga kayo, nagkatampuhan na nga kayo, okay, masama na nga ang loob sa inyo ng isang lalaki, pero anong ginagawa nyo? Nagmumukha kayong kawawa. Kamamay, ano bang sinasabi mong nagmumukhang kawawa? Iniwan na nga kayo, nag-away na nga kayo, tapos magpo-post ka pa social media na sad girl ka. Po-post mo dyan na hindi mo kaya na mawala yung jowa mo, pero nababasa naman niya. Okay, magpapaawa ka dyan. Yung mga post mo, tipong parang ikaw yung malungkot na malungkot. Tipong ikaw yung parang aping-api sa inyong dalawa. Huwag niyo pong gagawin yan mga kamamay. Kasi kapag ginawa nyo na naging sad girl kayo sa social media, nag-post kayo, or something na ipinakita nyo sa kanya na hindi nyo kaya nang wala siya, okay? So, titiisin kayo ng isang lalaki kapag ganyan mga kamamay sapagkat alam niya na nahihirapan ka. Alam niya na nalulungkot ka. Alam niya nagdudusa ka. So kapag ganyan mga kamamay, merong clue ang isang lalaki kung ano yung dapat niyang gawin sa iyo. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag kayong magmukhang kawawa. Sapagkat the more na ginagawa niyong kawawain ang inyong sarili, diyan ngayon nakakaroon ng clue ang lalaki na idire-diretso na tiisin kayo. Sapagkat ang gusto ng isang lalaki ay ikaw ang humabol sa kanya. Ikaw ang magmakaawa sa kanya. Ikaw ang magsisi sa lahat. Okay? Ikaw ang maghabol sa kanya at kung ano-ano pa. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na mawala ang clue sa isipan ng isang lalaki, wag na wag kang magmukhang sad girl sa paningin niya. Kailangan ipakita mo sa kanya na kaya mo pa rin maging masaya, kaya mo pa rin mabuhay nang wala siya. Para sa ganon, siya ngayon ang mag-isip, siya ngayon ang mag-wonder, siya ngayon ang magtaka, siya ngayon ang makamiss sa iyo. Okay? At siya yung mismong mag-message sa iyo ngayon, okay, ngayong oras na to. Ganyan ang gusto kong mangyari mga kamamay. Ganyan ang gusto kong maramdaman ng isang lalaki para hindi kanya matiis. Huwag kang magbigay ng clue sa kanya. So number 2, kailangan wala kang pakialam sa kanya. Kung nag-away man kayo, nagkatampuhan man kayo at tinitiis ka niya, sa mga unang araw na lumilipas, kailangan wala ka talagang pakialam. Kailangan iparamdam mo sa kanya na hindi ka affected, lalong-lalo na kung siya yung may kasalanan, lalong-lalo na wala ka namang kasalanan. Baka mamaya, siya na nga yung nagkamali, ikaw pa yung nag-aalala, ikaw pa yung naghahabol sa kanya.
Ikaw pa yung takot na baka iwanan ka niya. Well, mga kamamay, huwag ganyan. Ipakita nyo na wala kayong pake sa kanya sapagkat siya naman yung nagkamali eh. Siya naman yung nagkasala. Siya yung nang babae, siya yung may ginawang gusot sa inyong relasyon. Bakit ikaw pa yung maghahabol? Bakit ikaw pa yung matatakot? Ipakita mong wala kang pake sa kanya at kaya mo siyang iwan anytime. Okay? Ang hirap kasi sa inyong mga girls, masyado yung kinukonsinte ang isang lalaki. Meron na nga siyang kasalanan. Ang laki na nga ng kasalanan sa inyo. Pero, hinahabol nyo pa. Ipakita nyo naman na wala kayong pakialam sa kanya kung siya ay lumayo sa inyo, kung siya ay magtampo, kung siya ay magtiis sa iyo, o kung siya ay tiisin ka. Pakita nyo na wala kayong pakialam. Sapagkat hindi naman kayo yung mawawalan. Siya yung mawawalan. At yun ang gusto kong ipakita nyo sa kanya. Na siya yung mawawalan kapag ka siya ay nagpa-loko-loko sa inyong relasyon. Okay? Sa madaling sabi, ang number 2 tips ko sa inyo, kailangan ipakita nyo na wala kayong pake sa kanya. Okay? Wala kayong panghihinayang na mawala siya sa buhay nyo. Para sa ganun, mag-alala ang isang lalaki. Para sa ganun, magtaka ang isang lalaki. Para sa ganun, matakot ang isang lalaki na lumayo sa inyo. Sa paraang ganyan mga kamamay, sa paraang ipinapakita nyo sa kanya kamamay, matatakot yan. Matatakot yan na lumayo sa inyo. Matatakot yan na tiisin ka. At hindi magtatagal, siya mismo ang kukontak sa iyo sapagkat hindi ka naman affected sa mga ginagawa niya. Trust me mga kamamay, gagana yan. So number 3, magpaganda ka ng sagad. Yes mga kamamay, lagi ko itong isinasama sa aking mga tips sapagkat ito talaga yung isa sa napakahalagang bagay na kailangan yung gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. Kung sa tingin ninyo, hindi kayo nag-aayos, ang baho nyo, ang pangit nyo, ang itim nyo, hindi kayo nag-aalala sa inyong sarili. Sa tingin ninyo, manghihinayang ang isang lalaki na i-let go kayo, di ba hindi? Kasi sinasabi ko sa inyong mga kamamay, right after na mag-away kayo, huwag nyo siyang pansinin. Hayaan nyo muna siya. Ang gawin nyo, magpaganda kayo ng sagad. Itodo nyo ang inyong alindog. Mag-workout kayo. Yung business ninyo, i-improve ninyo. Kasabay ng lahat, kailangan i-improve nyo ang inyong sarili, ang inyong skills, mag-aral kayo. Okay, mag-workout kayo at magpaganda kayo ng sagad, magpariband kayo. Okay, lahat ng po pwedeng makapag-improve ng sarili ninyo, gamitin nyo, gawin nyo mga kamamay at sigurado ako, hahabulin kayo ng isang lalaki. Hindi kayo matitiis ng isang lalaki. Okay? So next, kontrolin ang isipan mo. Yes mga kamamay, kailangan nyo po itong tibayan. Kailangan nyo pong makontrol ang inyong isipan. Kasi sa bawat araw na lumilipas, walang paramdam ang isang lalaki. Okay? Tinitiis ka niya. Pinipilit niya na pigilan ang kanyang sarili. Kasabay nun mga kamamay, gusto ko, isip mo naman ang kontrolin mo, ang pigilan mo. Kasi sa araw na lumilipas, sigurado ako mga girls, ang iniisip niyo palagi ay kailan kaya siya magpaparamdam, kailan kaya siya mag-chat-chat, mag-text, tatawag. Well, mga kamamay, hindi nyo kailangan gawin yan. Hindi nyo kailangan maghintay. Hindi nyo kailangan mangulila. Hindi nyo kailangan ma-miss yung lalaki na yon. Sa ganyan kasing pagkakataon, kapag na-miss nyo siya, hinanap nyo siya, nagparamdam kayo, kayo yung talo. Kaya mga kamamay, ang kailangan nyong gawin dito ay kontrolin ang inyong isipan. Kontrolin na hindi siya i-message. Kontrolin na hindi siya tawagan. Kasi sa pagkakataong yan, ang kalaban nyo dyan ay puso. Okay? Kung ano yung nararamdaman ninyo, kailangan labanan ng isipan nyo yan. Sinasabi ng puso mo na i-message mo na siya. Pero hindi mo kailangan gawin yun, sabi ng utak mo. Sapagkat kapag ginawa mo yon, ikaw yung lalabas na mahina. At sa rules ng pag-ibig, kung sino yung mahina, kung sino yung naghahabol, siya yung madalas natatalo. Kaya at this moment of time mga kamamay, kontrolin ninyo ang isipan ninyo. Kontrolin nyo ang kamay ninyo na hindi siya i-PM, na hindi siya tawagan. At kapag nangyari yon, susuko ang lalaki. Lalong-lalo na kung ang may kasalanan ay siya, sigurado ako darating ang panahon, hihingi siya ng tawad sa iyo. Makikiusap siya na muli mong ibalik ang pagmamahal mo sa kanya. And last, iwasan mo na habulin siya. Yes mga kamamay, golden rule to. Kung alam mo talaga na wala kang kasalanan,
Kung alam mo talaga na ikaw yung gumagawa ng tama sa inyong relasyon at paulit-ulit na lamang ang ginagawa niyong pagtataksil, pagluloko at pagsisinungaling sa inyo, kailangan huwag niyo siyang hahabulin. Kung dati-rate, ikaw yung dead na dead sa kanya sa kakahabol, nagmamakaawa ka pa. Halos sumandusay ka pa dyan, wag ka lang iwan, magmamakaawa ka lang sa kanya. Well, hindi mo kailangan gawin yan. The more na ginagawa mo yan, the more na lumalayo sa inyo ang loob ng isang lalaki. Sapagkat kaya mo siyang tanggapin kahit ano pa yung laki ng kasalanan ginagawa niya sa iyo. Kaya ngayon mga kamamay, papaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi niyo kailangan maghabol sa isang lalaki. Sapagkat lumalaki ang ego ng mga yan, sapagkat tumataas ang pride ng mga yan, kapag nakikita nila na mahina kayo sa ganyang bagay, kapag nakikita nila na hindi nyo kayang tiisin ang isang lalaki. Kaya mga kamamay, sinasabi sa inyo, wag kayong maghahabol kung alam ninyong wala kayong kasalanan. Pero kung kayo naman may kasalanan, maghabol kayo, makiusap kayo, pero wag kayong sosobra ng paghahabol. Gagamitin ng mga lalaki yan upang alilain kayo, upang magbigay ng sakit sa inyo. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, magbigay lamang kayo ng oras sa isang lalaki pero wag sosobra. Ika nga kung alam niyo walang kasalanan ng sarili niyo sa nangyari, kung alam niyo sila yung may kasalanan, wag niyo habulin. Hayaan niyo mag-isip, magsisi ang mga yan. Wag niyo pansinin. Instead, magpaganda kayo. Okay? Mag-improve kayo. Mag-self-improve kayo. Yun lagi sinasabi ko sa inyo, sigurado ako, ang isang lalaki hindi magkakamayaw at hindi yan mapapakali. Okay, sa kanyang mga nakikita, lalo na at ganyan ka. Sigurado akong susuko ang mga yan sa paniniis sa inyo at pasasalamatan mo ako soon. So, paano mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. So, paano mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganito klase ng love advice, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.